Welcome back mga boss. At ito ay isang returning customer. Kumbaga customer ko na to dati na medyo marami-rami na rin siyang napagawa. Hindi ko alam kung ilan na. 2 years ago ata. Sa tansya ko 2 years ago. Hindi ko na maalala kasi last year wala naman na ipagawa si Kuya. 2 years ago pinagawa niya to, tapos dinala ng probinsya. Ang problema, tabing dagat ata, hindi ko lang alam, tabing dagat ata doon yung napagdalhan niya. Ni-restore ko na to dati. Yan, tabing dagat, tingnan nyo, kinalawang niya ng husto. So ang basehan dyan, pinalitan ko pa ng ng tawag dito, yung speaker terminal. Sigurado ko pinalitan ko yan. Ito hindi ko napalitan. Tapos yung plug na palitan ko 2 years ago ginawa ko to, tapos inuwi ng probinsya ng may-ari. Tapos sabi niya parang nagka-problema din doon lately, at pinagawa niya, kaya lang hindi siya nakontento o parang hindi niya nagustuhan yung gawa. Hindi lang natin kasi sabi niya parang may ginamper na lang dito. Sabi ko ganun talaga kuya, kasi depende sa probinsya yan. Sabi ko baka doon sa probinsya nyo medyo walang available na pyesa o nahirapan maghanap ng pyesa. Although ngayon 'di ba marami ng online, pero hindi naman natin masabi, kasi kahit ako nung nasa probinsya ako, hirap din ako maghanap ng pyesa. Kahit ngayon nung umuwi na ako, may ginagawa ko, hirap din, lalo na pag online, mahirap din, mahina signal o kaya mahina internet, tapos mahal ang shipping pay. So sabi ko kuya, ayusin na lang natin kaysa anuhin pa natin yung baka ginawan lang ng paraan ng gumawa para magamit na agad, kaysa instead magantay ng ng pyesa, iniremedyohan. So ganun lang yun. Ngayon buksan natin, tingnan natin ano nangyari. Ang usapan namin ito ay, sabi ng may-ari, papa-upgrade niya ng konti, papataasan, tapos papalagyan ng Bluetooth. So nakapag-down na si kuya, at isa din to sa mga maayos kong customer na tingnan nyo, hanggang ngayon nagpapagawa pa rin sa akin kahit nasa malayo siya. Sa akin pa rin nagdala. Actually dinala niya ito dito kasama siya sa angkas. Kumbagay natin niya kasi nagbigay siya ng down. Okay, kalasin natin mga boss. Nabuksan na natin. Ang naging problema dito, unang nasilip ko agad, lumubo na yung capacitor. Ayan buntis na buntis. Tapos as usual, kasi tabi ng dagat, kinalawang na. Then yung dalawang relay dito ay wala na, ginamper na lang siguro. Then yung mahiwagang technique ay ayan, pinutol yung wire. Ito yung sinasabi ng may-ari na pinutol, tapos ginamper na lang. Yan, minsan discarding probinsya talaga. Halimbawa kailangan gamitin, walang pyesa, kumbaga on the spot, ginawa ng ganyan siguro ganun sa hindi natin alam. Pero syempre dito, pag andito sa repair at hindi naman tayo nagmamadali, ayusin natin yan, itatama natin. Ngayon restoration uli, tapos lalagyan ko ng electrical varnish, lalagyan natin ng relay siguro. Tinanggal na rin ba yung naka-bypass na rin siguro yung dito capacitor, at saka yung supply nya. So anong ba nangyari dito? Kausapin ko nga yung may-ari kung ano yung mga game plan namin dito. Okay. Para malinaw. Dito mga boss, inunti-unti ko ng kalasin. Ito pala nangyari, sabi ni kuya. Akala ko doon lang sa may terminal may jumper. Ito kasi may relay talaga to dati. Siguro hindi na nag-function ng maayos yung relay, o baka sira na. Wala sigurong pamalit sa probinsya ng relay. So ginawa na lang yung paraan. Ayan ginamper na lang muna papunta dito para Pero sabi ni kuya, yung may-ari, ibabalik natin yan. Tapos yung sa capacitor naman, lobo na, tapos ayan maluwag. Tapos dito naman kakalasin din natin yan. Ayun ang mga ginagawa kapag nag-upgrade ng amplifier. Ito yung upgrade, tapos diretso repair, diretso upgrade. So ang gagawin natin dito ay upgrade nga. So ano ba yung mga ginagawa kapag nag-upgrade? Ano yung mga binabago? Magbibigay tayo ng mga basic na demo or mga guide. Pero mga boss, paalala,
Yung pag-upgrade ng amplifier ay para po sa may mga alam na o kaya nakakaintindi na. Ngayon, kung gusto nyong subukan nyo sa paraan na gusto nyo, at huwag nyo akong sisihin kung sumablay kayo. Kasi dapat talaga, bago kayo mag-upgrade ay nakakaintindi na kayo ng electronics. Hindi po ganun kadali mag-upgrade. Pero magbibigay lang tayo ng ideya kung ano yung mga ginagawa ng isang upgrade o ano yung mga pinapalitan o binabago. So number 1, pag nag-upgrade ng amplifier, yung transformer pinapalitan ng mas malaki or tinataasan yung windings. Katulad nito, ang gagawin natin dito, from 34034 dadagdagan natin yan ng mga ilan ba, 15 o 16 volts para maging 50050. So ito from 34034 to 50050 BEC. Tapos kasunod niyan, papalitan din yung power transistor ng mataas ang capacity o mataas yung ratings niya. So kung halimbawa ito nag-rate ng 100 watts, gagawin natin yan ng 150 watts. Halimbawa ito from 5198, 5200 na yung papalitan. So papalitan ng mas malaki or mas mataas ang specs na power transistor. Capacitor, simply nagtaas ka ng voltahe, tataasan mo din yung capacitor. So paano yon? Papalitan mo to ng mas mataas ang voltahe or mas mataas yung capacitance. Halimbawa, pwede ka magpalit dyan ng, halimbawa, same lang naman transformer mo, papatungan lang. Pwede itong taasan lang voltahe. So ito 50 volts yung original nya, papalitan natin yan ng 80 volts na capacitor. Tapos may mga babaguhin pa dito sa board. Katulad nitong Zener diode. From 27 volts, papalitan niya ng 36 volts. Tapos may mga ilan pa diyang papalitan. So ganun po yung pinaka basic na mga pinapalitan o binabago kapag nag-upgrade. Marami pa dyan mga kaya lang kailangan talaga may basic knowledge na kayo sa electronics bago kayo mag-upgrade ng amplifier. So hindi po ganun kadali. Pero na lang po kung genius kayo. Pero kung hindi kayo genius katulad ko, dumaan tayo sa tamang proseso. Ganun lang kasimple yun mga boss. So abangan nyo na lang yung sunod na clip nito. So ang gagawin natin dito ay yung i-recap natin. Papalitan dyan yung mga kalawang, tatanggalin to, papalitan yung mga power transistor. At yung buong detalye na lang kung ano yung mga nabago dyan pag natapos na natin. So tatrabahoin muna natin to ngayon, lalo na itong board. Tanggalin na natin yung dapat tanggalin dito para malinisan to, mabilad na sa araw. Doon naman sa dito naman sa harapan, mga potentiometer lang yan, saka mga switch. Maganda pa naman yung pyesa dito kasi ni-restore ko na to nakaraan eh. Hindi pa naman siya kinalawang yung mga switch lang yan, at saka potentiometer pa rin ang babaguhin. So far wala nang ibang gagawin dyan, kaya kahit huli na yan okay lang. Yung pan pala lilinisan din. Basta natin mga boss, lilinisan natin tong board, ipiprepare natin, kinilas natin para malinis natin ang gusto. Tapos ito medyo sunog na, papalitan na natin yan. Yan, may medyo kalawang na. At may paalala pala sa mga viewers ko at saka sa mga basher ko na sinasabi, bakit mo pinapalitan? Pwede pa naman. So mga boss, bago ako maggalaw dyan, nag-usap muna kami ng may-ari. Nag-usap kami ng may-ari yan. Ngayon, may permiso ng may-ari yan, may basbas ng may-ari yan. So yung mga pyesa, halimbawa, katulad nito, bibigyan ko kayo ng sample. Yan, malinaw ba? Yan. Yung resistor na yan, may kalawang na. Ngayon, pag tinister mo, totoo naman talaga gumagana pa yan. Pero pinapalitan ko na yan. Yan, pinapalitan ko na yan. So pag ganyan, may magtataka, bakit mo pinitan ay gumagana pa naman? Para hindi na bumalik. Kasi makakalawag na ng uso yan, papunta na yan sa ganito. Papunta na yan sa ganito mga boss. Yan, papunta na yan sa ganito na. Yan. Pag hindi pinalitan, papunta na yan sa ganyan. Kaya pinapalitan ko na. Pero kung mga maayos pa naman, hindi natin siyempre pinapalitan. Gumagana pa as in katulad nito.
Sample tayo ng isa ito. Wala namang kalawang, ba't natin papalitan yan? Yung mga pinapalitan, halimbawa, anong nangyari dito ay 90% dyan, puro kalawang, palit na lahat yan. Ganun din naman sa transistor. Transistor, nagsimula ng kalawang, katulad yan. Pinapalitan na yan. Yun lang ang gusto kong ipaabot sa mga nagbabash na puro palit-palit lang daw kung hindi ko tinitester. Yung mga ganyang ano eh, yung mga ganitong sira, hindi naman kailangan ng tester yan eh. Kitang kita naman yung kalawang. Yung mga ganito na may kalawang na konti tapos pwede pa, pinapaalam ko naman sa may-ari yan na ano, at may basbas naman tayo dyan. So linisan natin yan, papalitan ng mga kalawang, then maglalagay tayo dito ng relay kasi wala na, maghahanap pa ako. Tapos itong ano, ibabalik ko to kasi tinister ko, pwede pa naman, okay pa, yung dalawang malaki lang. So kinalas natin pati dito para malinis na rin yung ano, at saka yan may kalawang. Ayan. Okay mga boss, update ko lang kayo. Mga boss, nalinis na natin yung board kahit papano, malinis na uli. Wala na yung dumi, pero yung kalawang andun pa rin, katulad yan oh. Yan. Makikita nyo yung kalawang na yan, ayan oh. Sa resistor, ayan. 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 Yung iba okay pa. Yung iba naman hindi na. Ayan. So, ano ba yung sinasabi nating kalawang? Ayan mga boss. Ayan. So, katulad nito, pwede pa to, pero pag tinister mo yan, gagana pa. Pero magiging ganito yan. So, ang gagawin ko dyan ay kalasin ko na lang lahat dito ng ano, pyesa. Kalbuhin ko yan. Tapos pagkatapos kalbuhin, saka tayo maglalagay. Kumbaga, piliin natin yung mga ayos pa, ibabalik natin. Tapos yung mga sira na o yung may mga kalawang na, palit na agad. Okay. Mga boss, kinalas natin lahat no para ma-check natin na maayos. So ayan, nakalasan natin. Bali ang gagawin natin diyan, syempre yung mga katulad nito na putol na talaga yung paa. Yung iba diyan katulad nito, ayan putol na. Papalitan na natin 'yan. Pero yung mga ganitong maganda pa naman, yung ano, maganda pa yung mga paa niya, ibabalik natin 'yan. Pero titesterin natin 'yan bago ibalik. May mga nagsasabi kasi na basta lang daw kabit ng pyesa, hindi ko daw chine-check. Tinitester po yan. Anong silbi nitong dalawa kung tester kung hindi ko i-check yan? Siyempre pag technician ka, i-check mo talaga, titesterin mo yan. May mga nagsasabi naman na yung ginagawa ko ay trabahong tamad. So kung para sa iba naman trabahong tamad yung kakalasin to, tapos checkin mo isa-isa yung pyesa, sa opinion nyo yan mga boss, ako komportable sa ganitong paraan. Kanya-kanyang ano yan, pero hindi ko naman ipipilit sa inyo na ganitong diskarte sa pag-repair. Kanya-kanya po yan. Para sa akin, parang mas maginhawa kapag mag-repair ng ganito, kinalas lahat, saka ibabalik. Hindi po yan trabahong tamad para sa akin. Update tayo mga boss. Dito pala, ito na yung mga sira, yung mga may kalawang. Tapos ito yung natira, ilan ba to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 6 din, tamang-tama sa isang channel. Pero ano, itong mga hindi kinalawang. Yung iba naman na kinalawang. Tapos sa resistor naman, ayan yung mga ano, mga kinalawang. Nailagay na natin. Nilagyan lang natin masking tape kasi pag hining natin hindi bababa. Lalagyan ko din yan ng tape dyan. Tapos lalagay natin yan. Then sunod naman, dito naman tayo pupunta. Check natin isa-isa. Sunod-sunod na yan hanggang doon. Pagkatapos dito, sabay upgrade na to. Ito mga boss, hindi na 27 volts.
Ang nilagay natin dyan ay meron tayong Zener diode na 36 na diretso, tapos may mga napalitan na dyan. Halimbawa, ito kung mapapansin nyo, 220 yung nakalagay dyan, nilagyan na natin ng 680 yung value. Yung dito na 125, papalitan natin yan ng 135 volts. Pag natapos na lang siguro, explain na lang natin, no? Dito yun pa rin naman, yung resistor lang dito sa base ay maglalagay tayo. Siguro ganun na lang muna yung gagawin natin dito, hanggang sa makompleto natin pag ganun, unti-unti natin. Tapos nyan, lalagyan natin ng relay. Nakita ko kasi bakante. Lalagyan din talaga natin dito ng relay. At saka ito, papalitan din natin ng bago kasi sira na yung kaha nito at saka sunog na. Ito, tingnan nyo nangyari, natunaw na oh. Tsaka naglulus na rin daw, sabi ng may-ari. Tinatalian na lang. Okay, papalitan na rin natin yan. Maghanap tayo, marami naman tayo dyan ano. Then, capacitor, yan. Ito mga capacitor pa dito na kinalawang. Yun ang mga gagawin natin dyan. So, update ko na lang kayo pag na-task, explain ko lang yung ano yung mga nabago. Naabot na tayo dito ng madaling araw. Bukas na lang siguro, oras naman magpahinga. So, dito, naayos ko na to, na-secure ko na to dito. Mapapansin nyo yung mga driver transistor. May nakita kasi akong ano, mga pirasong heatsink, kinabit ko na lang. Pwede namang wala niyan, pero maganda kasi tignan pag meron mga boss, diba? Yun nga lang, magkaiba ang kulay. So, dalawa, nakita ko, tapos naghanap ulit ako, may nakita kong dalawa. So, ayan, magkaibang kulay, pero magkakasing laki naman sila. So, ayan na, nagpalit na tayo. Dito, nakalagay na tayo ng relay. So, nakahanap din ako ng luma na ano, 12 volts ang dati dyan, 24 volts. May gagawin tayo dyan para pumede. Pero ano yan, proseso pa yan mga boss. Ang mahalaga, yung mga maliliit dyan na mga resistor, mga transistor, napagpapalitan ko na. Dito na lang, yung dalawang capacitor, tsaka dito, papalitan ko pa yan. Itong dito, naayos ko na yan, napalitan ko na rin yan mga, ibabalik ko lang pala yung capacitor dyan. So dito naman, sa ano, maglalagay tayo dyan ng malalaking power transistor. So, waiting na lang yan mga boss. So, dito pa, bukas na lang siguro. Okay, after natin makabit na yung ibang pyesa, actually lilinisan ko pa to, tapos gagawan ko pa ng ano, kumbaga papatakan ko pa ng electrical varnish, yung mga ano dyan, ikabit na natin. Tapos yung capacitor natin, ayan, malaki na, 10,080 volts. Ngayon, sunod naman natin na gagawin ay, syempre yung heatsink, hindi natin pwedeng yan pa rin yung gagamitin natin. So ano gagawin natin dyan? Sayang naman ito. Dadagdagan na lang natin ng aluminum pa dito yan mga boss. Para yung heat dissipation niya ay gumanda. Ano ba yun? Yung pag-absorb ng heatsink ng init galing sa power transistor, meron pa siyang malawak na room. Kumbaga may extension pa siya. Para hindi gaanong ang init dito lang. So gagawin natin dyan ay magpapatong na lang tayo dito ng additional na parang ganitong heatsink para gumanda-ganda yung circulation ng init. So kasama yan. Yung ibang nag-upgrade, kung napapansin nyo, hindi nila ginagawa yan. Actually, naglalagay sila dyan ng additional transistor, hindi man lang nila nire-reconsider yung heatsink kung dapat ba dagdagan. So hindi natin alam kung nakakaligtaan nila o wala silang heatsink, pero para sa akin mga boss, kailangan nag-upgrade ka, lakihan mo din yung heatsink. Kung hindi mo malakihan, dagdagan mo. Para ano, nagpalit ka ng malaking transistor, di ba? So kailangan kakargahan ng ano yan, ng mas malaki ng speaker. So kailangan dagdagan mo din yung heatsink. Minsan nakakaligtaan yan ng mga ibang napapanood natin o yung ibang upgrade. Hindi lang natin alam kung anong rason nila dyan. Sa akin naman, ganun. So maghahanap ako ng galing din sa 5 auto na ano, kasi papatong ko dyan. Para kahit papano may panlaban yung init. Okay? Tapos nyan, yung transformer, ano na natin, tawag dito, upgrade natin, dadagdagan natin ng winding. Tapos, saka natin ngayon, i-check kung normal yung biasing. Ganun ang gagawin natin dyan. Medyo mahaba to. Kuha na tayo ng heatsink, ipapatong natin dito yan. Yan, may mga tornilyo na rin yan, may mga butas na ba. Gaganyan natin yan. Pero huli na natin to ilalagay kasi mahirapan tayo maglagay ng transistor dyan.
So ibalik muna natin ulit ito yung ano doon sa lagayan, itong mga heatsink, ano ba yan? Itong heatsink. Tapos yung mga transistor maglalagay na rin tayo. Para ano, pag natapos na, kung goods na, saka lang natin ito ilalagay pag i-mount na. Yun lang yung gagawin natin dyan. Tapos na natin magkabit ng mga malalaking transistor, yung 5200 at saka 1943. Tapos kung mapapansin nyo, yung mga base nila meron niyang 10 ohms na resistor. Base din yun sa pinagayahan natin yan. Sa OCP pala mga boss, nakakalimutan ko laging i-topic to. Sa OCP, yan, OCP ng isang channel, tapos ito OCP ng isang channel. Ito ang nakalagay dati dito ay, kung mapapansin nyo, 4.7 4.7K yan, ginawa na nating 10K. 10K pa rin yan dyan. Ito 3.3 dati, ginawa nating 2.7K na yan. So yung transistor at ano, ganun pa rin. Ito tinanggalan natin kasi wala naman yan doon sa pictures na pinagkopyahan natin. So 10K resistor, tapos papunta na yan sa ground. So kinalas na natin yan. Dito as usual yung mga binago natin dyan para makopya natin yung blueprint doon sa pinagkopyahan natin. So dito nidagdagan ko, may ano na yan, may glue na yan sa ilalim, yung kulay itim. Tapos nilagyan ko pa rin ng glue kasi matagal matuyo ng glue stick. Para matibay kasi matangkad to eh. Baka mamaya pag binahi o malog, may tama na, ano na yung ano yan eh. Inayos na lang natin yung hinang niyan dito kasi nakalas na. Baka mamaya ano, matuklap yung PCB. Nilinis na rin natin to ng lacquer thinner. Tapos natapos na natin tong heatsink. Ayan, may mga butas na pwede pag anuhan. After nyan, simple gumamit pa rin ako ng magnifying glass. Ayan, kunyari, ayan, iniisa-isa ko pa rin yan. Gumagamit ako ng magnifying glass. Iniisa-isa ko para makita kung tama yung value ng mga kinabit ko na. Baka may nakaligtaan ako, baka mali yung naikabit kong value, tsaka position ng ano, ng transistor. Kailangan natin i-double check. Minsan din talaga hindi maiwasan na nagkakamali tayo, pero maganda yung i-double check natin para masiguro natin na walang sablay sa gawa natin. Same time, ganun din, nagmamagnifying glass din tayo para naman dito sa circuit board, para makita natin kung walang dumi dito sa pagitan o walang nag-short. Ngayon, tapos na tayo dito. Kumbaga, lalagyan natin yan ng electrical varnish. Lahat lalagyan natin. So bago natin lagyan ng electrical varnish mga boss, kailangan ano muna natin to, tawag dito, masiguro muna natin na ayos na talaga. Tama yung bias, tama yung DC offset, maganda yung audio signal, gumagana yung relay. So ang gagawin natin, ititesting natin siya ng board lang muna. Pero yung transformer, yun ang gagawin muna natin kasi nadagdag tayo ng winding. So ang original nito ay 34. Tataasan natin yan ng ano, gagawin natin 50. Kakalasin natin tong balat, tapos papatungan natin ng windings. Kung anong size ng wire gauge nya, yun pa rin ikakabit natin. Okay mga boss, at update ko na lang kayo pag nagawa na natin yan. Okay, dito na tayo sa transformer. Nakalas ko na yung pinakabalot at na-expose na natin yung dapat tugtungan. So ang dudugtungan natin ito, hindi na natin gagalawin yung center top o yung pinaka zero na tinatawag. Yung dulo-dulo lang. So base sa computation na kodigo na meron ako, ang voltahe nito ay 34 volts. Tapos dadagdagan na lang natin ng 32 o 32 hanggang 35 turns. So gagawin ko dyan, gagawa ko namang at least 36 turns kada isang linya, kada isang linya nito, 36 para maabot natin yung 50 volts. Ngayon kung sumobra, saka na tayo magbabawas. Mahirap naman kasi yung kumulang tapos magdudugtong tayo, pangit na. Bakit
bakit meron akong ganong formula? Kasi matagal na ako may Codigo. Nakailang upgrade na ako mga boss. Actually nilista ko na yan dito eh. Dito ata sa kabila. May lista na ako dito niya ng kung ilang turns yung ano. Ito yung data ko dati nung nagkalas ako ng pang 5 auto. So sa 230 volts, ang nakuha natin no na turn ay 506. Tapos sa ano naman, sa 33.5, 75 turns yan o. 75 turns, dinivide natin ng 35, 33.5, ang nalalabas ay 2.2 turns per volt. Yan, kaya nakuha natin yung data. Ito yung pinagbabasehan natin basta 5 auto, mga boss. So kung paano ko nakuha yan, ang ginawa ko dun sa isang 5 auto na sira, ni-reverse engineer ko. Kumbaga kinalas ko tong ano, secondary, itong sa 33.5. Kinalas ko, tapos binilang ko kung ilang turns sa isang ano, sa isang linya kasi yan ano yan 34 0 34. So binilang ko yung isang linya, tapos dinivide ko sa voltage. So nabilang ko 75 turns, dinivide ko sa 33.5. Nakuha natin kung ilang turns per volt. So ito ay 2.2 turns per volt. Nakuha natin yan. Kaya nagkaroon tayo ng data. Hindi ako eksperto pagdating sa pag-rewind o pag ano ng mga transformer, pero tawag dito meron tayong mga nagagawa din na ano, mga ganitong basic lang na pag-upgrade. So ganun lang. Yung gagamitin nating ano, gauge ng wire sa mga magtatanong, ito number 19 yan. So dudugtungan natin yan, tas ang ikot natin ito, kung makikita nyo pag ano, diba, papunta yan doon, paikot yan hanggang doon, hanggang makabalik dito. Ito naman pasalubong naman sila pag ganon. So pag ganon at saka pag ganon. Kasi ano yan eh, tawag dito mga boss, dalawang ano yan eh, dalawang turn yan. Okay, meron tayong mga dati. Ito sa ginawa ko dati, ito number 17, ito ata 18, ito number 20, ito naman 17 ata yung mga ano natin. So yun na lang, hindi ko mabibidyohan kasi medyo busy ako at nadidistract ako pag may ano, pag may camera para hindi tayo makalimot. Mga boss, nagpatong na tayo. Ito na yung in additional natin na supply. So ilang turns ba? Nasa 33 turns. Bilangin na lang natin mamaya. Ito yung hindi pa natin nagagalaw, yung kabila. Ayan, 34 volts. Tapos ito naman yung dinagdag natin. Ayan, 50.42 o 0.4. Okay na yan mga boss. So sa kabila naman, itong sa kabilang side naman ito, ang lalagyan natin ng ano, additional windings. Actually pinasobrahan ko yung windings ko para bawas na lang ako hanggang sa makuha ko yung eksaktong 50 volts. Mahirap naman kasi yung ano eh, sumobra. Actually halos ano eh, 40 turns ang ginawa ko, tapos dahan-dahan kong binawasan, kaya ang dami kong aksay ang ano eh. Pero okay lang kasi kasama naman sa babayaran yan. Mga buso dito, bali kinulang yung cotton tape natin. Nag-order pa ako, hindi naman ako makakalis ngayon. Nag-order na lang ako sa online. So ilang araw pa bago dumating. Ngayon lilinisan na lang muna natin tong kaha, tapos asikasuhin ko na muna tong tone control. Magpapalit lang naman dyan ng mga pihitan, yung mga switch, yun lang. Tapos ilalatag, ibabalik na lang natin doon sa ano, dito. Yun na muna kasi ano, napitin tayo sa ano, sa cotton tape. Hindi ko napansin na naubusan na pala ako ng stock. So yun, sa 1 port na nabili nating magnetic wire, hindi naman maubos yan pag magpapatong ka lang ng ano. May natira pa oh. Then yung mga sumobra, ito sayang naman to, pero magagamit natin yan pang jumper o kaya no. So hindi naman siya totally sayang, pero kung tutuusin
maganda na yung may ano, kaysa naman magdugtong tayo. Mga boss, bale naikabit ko na yung pinaka mainboard at saka yung transformer, natapos na rin. I-install ko pa lang yung Bluetooth ito. So saka na yan, andyan yung supply. Mamaya na pala natin gagawin yan. Then yung transformer na pinturahan na natin, yung coated tape na ibalik na natin. Yun lang naman naantay natin na matapos para ma-actual test natin. Ngayon pinadaan ko ng test valve, tapos tinisting natin. Ayan. Okay, nasa right, left. Okay. So ayos na mga boss. Anong susunod natin na gagawin? Bali yung idadagdag natin na heatsink dito, ilalagay na natin. I-install na natin yung Bluetooth. Tapos wala naman, hindi naman umiinit, kakabukas lang natin. So sakto naman yung ginawa natin dito. Tinanggal na natin dito yung ano, yung limiter niya na dalawang 150 ohms. Kinalas na natin yon kasi ang nilagay naman natin na supply ay 24 volts yan, yung relay. 12 volts yung dati. Tapos dito pinalitan pa rin natin ng resistor, tatlo yan. Tatlong 820 to 70 ang total yan. Yun talaga yung eksakto na value niyan. Pinalitan pa rin natin para tumama. Sa relay to mga busa, sa supply sa relay, yung original to 20. So kung wala kayong ano, ang nakita ko dun sa ano, ni-review ko kasi yung video ko dun sa Concert 502H. Ang dropping resistor niya para sa supply sa relay ay 270 ohms na 5 watts. So ang total din nito, pag binawas mo yan lahat na nakaparallel, ay 270 ohms. Na ilan to? 3 watts, 3, 6, 9 watts. Kulang-kulang 10 watts na nga yan eh. So far okay na. Itong manananggal natin, i-edit ko pa yan kasi masyadong ma-high yung output niya. Babaguhin ko pa, masyadong malakas yung kalansing. Ayan o, bawasan natin dito. Ang ginamit ko kasing capacitor dyan, 1 microfarad data, gagawin nating 10 para medyo ano. Pero so far okay na siya. Kakalasin ko ulit, tapos ilalagay natin yung heatsink, then yung Bluetooth. I-prepare natin kung saan natin ilalatag yung Bluetooth. Hanapan ko pa ng area yan. Then hindi ko pala mapapakita sa inyo kung gumagana yung Bluetooth actual na testing, kasi itong ginagamit nating pang vlog na cellphone, yun din yung pang testing natin. Wala tayong extra phone para pang testing, pero mamaya try natin baka ano. Yun lang muna mga boss. Mga boss, yung ginawa natin. Tapos nag-add na lang tayo ng heatsink dito para additional na ano, heat spreader o heat absorption sa ano, transistor. Kung mapapansin nyo, dalawa na yung heatsink niyan. Okay na siya. Tapos andito na rin yung Bluetooth natin. Nakailaw yan kasi nakakonect dito sa phone natin. Transformer. Ayan, yung takip na lang, totornilyo na lang. Ay, pipinturahan pa pala yun mga boss. Pinturahan ko pala muna. Check natin kung may loss. Okay na. So ayos na to mga boss. At ano ba yung nangyari sa upgrade na to? Number 1, tinaasan yung supply ng transformer from 33 volts ginawang 37. Nagpalit ng mga power transistor, malalaki na yan. Yung heatsink naman dinagdagan ng heatsink. Tapos yung mga driver transistor nilagyan natin ng heatsink din. Yung capacitor pinalakihan natin. May binago tayo ditong ano, katulad nito, sinunod tayo sa circuit. Tapos yung supply para sa relay, yung dropping resistor pinalitan, pati yung relay mismo from 12 volts ginawang 24 volts. Yung relay para sa selector 12 volts din dati, ginawang 24 volts. Tinanggal ko na dito yung resistor na ano, para diretso na.
So okay na to mga boss. Siguro hanggang dito lang yung vlog natin at napahaba na.